What's up mga kapingan? Welcome to my vlog! Char! O diba pinarer ko ng pag-vlog? Bala ko lang. Anyway, for today's video mga kapingyo, ipapakita ko sa inyo ang aking routine as caretaker dito sa Taiwan. And first thing in the morning, kailangan po natin mag-pray para po gabayan tayo ng may kapal sa araw-araw nating gawain. And after that, syempre, bumalik ako ng higa. Char. Schedule ngayon ni Lola sa hospital para sa kanyang check-up. Kaya nag-book na po ako ng taxi dahil hindi na po kami sinasamahan ng amo ko. So after ko pong tumawag ng taxi, inasikaso ko na po si Lola. Kailangan ko po siyang linisin at alisin ang dapat alisin, punasan ang dapat punasan, at palitan ng dapat palitan. Char. Pagkatapos niyan, naganda na rin ako ng kanyang almusal. Hindi na po makatayo yung alaga ko kaya sa bed ko na po siya pinapakain. Sa bed ko na rin po siya nililinis. Maliban na lang kung maliligo siya, kailangan ko siyang dalhin sa CR. Ang oras ng paligo nila ay hapon. Kaya sa umaga, punas-punas lang, ayos na. Char. So after ko po pinakain si Lola, bumalik na po ako sa room ko para po magbasa ng Bible. Mayroon pa po akong konting oras na natitira, kaya ito po yung ginagawa ko. Ang kinagandahan sa trabaho ko ay hindi po mahigpit yung amo ko. As long as naalagaan ko ng maayos si Lola, nagagawa ko ng tama yung trabaho ko, ang lahat ng gawain ko, wala kaming problema. Pagdating naman po sa paglinis ng bahay, hindi po ako obligadong maglinis. Ang importante, naaalagaan ko ng maayos ang aking pasyente. At ito na nga mga kapingyo, binihisan ko na si Lola kasi parating na yung taxi na pipick up sa amin. Dito sa Taiwan, mahalaga na matuto ka ng kanilang salita. Kasi hindi po lahat ng Taiwanese ay marunong mag-English. So syempre tayo ang mag-adjust, hindi sila. Char. Sabi ng iba, mahirap daw matutunan yung Mandarin. Pero sabi nga sa kasabihan, walang mahirap kapag may dedikasyon kang matuto. Char. Parang pag-ibig lang yan, kailangan mong matutunang mahalin ang taong nanakit sa'yo. Ano daw? At ito na nga mga kapingyo, nakarating na kami sa ospital. Ang una kong ginawa ay pinabipi ko si Lola. Sumunod ay pina-blood test ko na siya. After niya mag-blood test, pumunta na kami sa doktor niya. Dito sa Taiwan mga kapingyo, hindi mo na kailangang pumila. Kailangan mo lang isalpak yung kanyang health card at makikita na yan ng doktor na dumating na yung pasyente na nakaschedule ngayon. Actually, hindi po talaga ito hospital mga kapingyo. Isa itong outpatient clinic na kung tawagin nila ay urban branch ng Poly Veterans Hospital. Alam niyo mga kapingyo, sobrang bilib ako dito pagdating sa medical system ng Taiwan. Ang bilis at napaka-organized. Kapag ka nag-laboratory ka, makukuha mo yung result within a couple of minutes. At the same time, ang lahat po ng gamot ay libre. As long as mayroon kang insurance card. Pantay-pantay po ang treatment sa lahat ng pasyente, walang mahirap, walang mayaman, walang VIP. O diba, sana all. Tapos na matingnan si Lola at nagbayad na po ako sa cashier ng doctor's fee. And then after that, pumunta na po ako sa pharmacy para kuhain po yung kanyang gamot. Bago pa man ako nakalapit ng pharmacy, nakita ko na po yung number ni Lola. Ibig sabihin, nakaready na po yung kanyang gamot for pick up. O diba, sobrang bilis, hindi mo na kailangan lumapit pa kay Mayor, Char. At dito na nga, nagtatapos yung check-up surgery ni Lola, Char. But of course, before kami umuwi, kailangan ko mag-TikTok muna. O diba, no guts, no glory daw mga kapingyo. So that's all for today. Thank you for watching.